Habang maraming bansa sa buong mundo ang mahilig magyabang ng kanilang matinding lakas militar, hindi lahat ay may malakas na puwersang pananggol. Mayroong ilang bansa na hindi kayang tustusan ng isang makapangyarihang hukbo o sadyang pinipiling wag magkaroon ng malakas na presensyang militar sa kanilang sariling teritoryo at tiyak na talagang mapapakunot na ka sa magiging resulta. Kaya naman alinyabang mga bansa ang mayroong pinakamahinang hukbo sa buong mundo, yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, North Macedonia. Ang North Macedonia na official na tinatawag na Republic of North Macedonia ay isang maliit na bansang landlocked na matatagpuan sa Balkan Peninsula. Mayroong population lamang ito na mahigit 2 milyon at ang kabuang lawak ng bansa ay kasya raw sa loob ng Estados Unidos ng mahigit 380 times. Ang $108 million na ginagastos ng North Macedonia para sa military ay katumbas lamang ng 0.85% ng kanilang taunang GDP. Napakababa nito kung ikukumpara sa European average na 1.3% at lalo na sa US na umaabot ang 3.4%, lalo na kung isasaalang-alang na may kasaysayan ng tensyon at talitan ng bansa sa kalapit nitong Albania. Sa kabila nito, sapat pa rin ang limitadong budget para mapanatili ang kahit papaano ay maayos na hukbong panlupa at Air Force. Dahil wala itong access sa dagat, wala rin itong naval capabilities. Pero may hawak naman silang 14 transport helicopter at 4 na attack helicopters. Pinatatakbo na humigit kumulang 13,000 military personnel na kung saan 5,000 rito ay reservists. Malinaw na hindi pa handa ang North Macedonia na sakupin ng mundo anumang oras. Sa digmaan kasi, mahalaga pa rin ang dami ng sundalo. Pero kahit simple lang ang gastos nila sa military, sinisiguro naman nilang sulit ito dahil taon-taon, dinadala si Santa sa Skopje International Airport gamit ang military helicopter. Ngayon, kung magpapaputok lang sana si Santa ng rocket launcher bilang pagbati, baka biglang tumaas ang 1,000 military strength point ang Macedonia sa takot pa lang. Number 9, Bosnia and Herzegovina. Sinasabi nila na ang diamante ay nabubuo lamang sa ilalim ng matinding pressure, pero tila hindi ito totoo pagdating sa armed force ng Bosnia and Herzegovina. Ang bansang ito sa Southeastern Europe ay bumuo ng hukbo sa gitna ng mismong Bosnian War noong 1992. Dahil sa biglaang pangangailangan at kakulangan sa kagamitan, napilitan silang kunin ng kahit sinong pwedeng lumaban, kabilang na raw ang mga member ng criminal gangs. Kahit pamuling inayos ang kanilang military noong unang bahagi ng 2000, hindi pa rin gaano gumanda ang sitwasyon. Bagamat mayroong maliliit na baybayin ng Bosnia at Herzegovina na humigit kumulang 12 milya lamang, wala silang naval forces o kagamitang pandagat. Ang kanilang Air Force naman ay pinaniniwalaang may 19 helicopter, subalit ayon sa mga ulat, wala ni isa rito ang talagang idinisenyo para sa depensa. Ang kaunting lakas ng bansa ay matatagpuan sa hukbong panlupa na binubuo ng humigit kumulang 10,500 active military personnel. Bagamat may struktura ang kanilang sandataang lakas para sa 6,000 reservists, sinasabing halos wala talagang ang mga reserbang ito sa aktwal. Sa kabila ng kakulangan sa tauhan at kagamitan, nakakagulat na mayroon pa rin silang halos $165 million na defense budget, isang halagang medyo malaki kung ikukumpara sa aktwal na lakas ng kanilang military. Ang halagang ito ay naging sentro ng usapan sa mga nakaraang taon, lalo na nang magsimulang magtanong ang publiko na kung saan nga ba talaga napupunta ang pera ng bayan. Noong 2012, mismo ang chairman ng presidency ng Bosnia at Herzegovina na si Milorad Dodik ay nanawagan na buwagin na lamang ang military bilang tugon sa umano'y kahinainalang taas ng gastos, subalit napakahinang resulta. Sa uli, talagang nanatili pa rin ang armed force ng bansa. Pero kung ang sarili mong government ay nagsisimula ng magtanong kung may silbi pa nga ba ang iyong military, malinaw na hindi yung tanda ng isang global military powerhouse. Number 8, Suriname. Sa nakalipas na 40 years, hindi lang isa kundi 2 kudeta at isang digmaang sibilang naranasan ng Suriname. Mga pangyayaring tuluyang nagpahina sa kanilang military. Bilang isang bansa na nagsasalita ng Dutch sa South America, matindi ang kakulangan nila sa mga barkong pandigma, sasakyang panghimpapawid at maging mga military vehicle. At yung mayroon man, karamihan ay luma, sira-sira at lipas na sa panahon. Ang Armed Force ng Suriname ay binubuo lamang ng humigit kumulang 1,850 active personnel mula sa populasyong wala pang 600,000 katao. Sa maliit na saklaw, maaari sana itong maging epektibo kung hindi lang dahil sa matinding kakulangan sa kagamitan.
Sa kasalukuyan, ang Suriname Air Force ay may hawak lamang ng 3 helicopter na aktual na ginagamit. Sa loob ng mahabang panahon naman, ang Navy at Coast Guard ay may 3 patrol boat na binili pa noong dekada 70. Pagsapit ng unang bahagi ng 2010, sobrang luma na ng mga ito na wala ni isa ang gumagana. Hanggang sa makabili sila ng 3 bagong patrol boat noong 2012. Simula noon, napilitan na lamang umasa ang Suriname sa donasyong militar mula sa ibang bansa. Dahil ang sunod-sunod na kudeta at internal na kaguluhan ay malaki rin ang pinsalang iniwan sa kanilang ekonomiya. Dahil sa lahat ng problemang bumabalot sa kanilang armed force, hindi na rin nakapagtataka na ang defense budget ng Suriname ay umaabot lamang ng halos $63 million. At sa katunayan, hindi pa nga yun sapat para makabili ng kahit isang F-35 fighter jet. Number 7, Somalia. Mula nang mapatalsik ang pamahalaan nito noong 1991, ang bansang Somalia sa Africa ay patuloy na nilamon ng civil war. At gaya ng inaasahan, dahil dito, napakahirap ayusin at patatagin ng kanilang military. Bagamat may opisyal na 20,000 active military personnel ang Somalia, napakaliit nito kung ikukumpara sa populasyon ng bansa na mahigit 15 million. Dahil sa lawak ng internal na kaguluhan, malaking bahagi ng populasyon ang kabilang sa mga armadong grupo na wala sa ilalim ng opisyal na pambansang militar. Ibig sabihin din nito na ang kakaunting kagamitan ng hukbo, humigit kumulang 100 armored vehicle at 10 tangke, ay kadalasang abala sa paglutas ng suliraning panloob imbes na bantayan at ipagtanggol ang mga hangganan ng bansa. Malinaw na kung sakaling salakayin ng ibang bansa, malaking disbentahe ito para sa Somalia. Kahit na may pinakamahabang baybayin sa mainland Africa, halos wala talagang Navy ang Somalia hanggang 2012 dahil winasak ng digmaang sibil ang karamihan sa mga pambansang institusyon. Noong taong yun, tumulong ang United Arab Emirates sa pagpopondo ng muling pagbuhay ng Somalian Naval Force. Subalit kahit mayroong tulong mula sa ibang bansa, nananatiling napakaliit ang defense budget ng Somalia na umaabot ng $62.2 million lamang. At para magkaroon ka ng ideya sa laki ng agwat, ang budget ng US ay mahigit 12,000 times na mas malaki na umaabot ng $750 billion. Number 6, Bhutan. Ang Bhutan na opisyal na tinatawag na Kingdom of Bhutan ay isang maliit na bansa sa Southeast Asia na mas kilala sa mga monge at monasteryo kaysa sa lakas ng military nito. Bagamat noong unang panahon, pareho silang kahanga-hanga sa tingin ng iba. Bilang isang ganap na landlocked na bansa na may lawak na humigit kumulang 15,000 square miles, bahagyang mas malaki lang kaysa sa estado ng Maryland sa US, mayroon lamang itong 7,000 military personnel. Dahil wala itong baybayin, wala rin itong Navy, at hindi rin ito nakita ang pangangailangang magkaroon ng mga tangke. Gayunpaman, may hawak silang 2 helicopter at 27 armored vehicle na ginagamit sa pagpapanatili ng kayusan. Napatunayan ang halaga ng mga ito nang sumabak sa unang digmaan sa kasaysayan ng Bhutan noong 2010. Nakipaglaban noon ang bansa sa isang maliit na grupo ng Indian separatists sa karatig na lugar. Ang hukbo na binubuo lamang ng humigit kumulang 6,000 sundalo ay halos hindi pa nga kinaya ang labanan, subalit nagawa rin nilang itaboy ang kalaban. At bilang isang bansa na kakaunti ang likas na yaman at napapaligiran ng bulubundukin terrain, may natural na bentahe ang Bhutan dahil sa totoo lang, hindi ito ganong kaakit-akit sa kupin. Number 5, Costa Rica. Kahit nakakagulat pakinggan, ang Republic of Costa Rica ay nabuhay ng mahigit 70 taon nang walang tunay na militar. Matapos ang isang matinding civil war noong 1948, tuloy ang binuwag ang militar upang masigurong hindi na muling gagamitin ng government ang kanilang sandata laban sa kanilang sariling mamamayan. Sa halip na hukbo, pinalitan ito ng tinatawag na Public Force of Costa Rica na kinabibilangan ng mga unit ng Civil Guard at Air Vigilance Service. Binubuo ito ng humigit kumulang 12,000 na opisyal na responsable sa pagpapatupad ng batas kontra masama at pagbabantay sa mga hangganan. Gayunpaman, hindi rin sila ganoon kaayos sa kagamitan pagdating sa security at depensa. Hanggang 2018, mayroon lamang silang 70 basic at short-range vessel para bantayan ng mahigit 800 milyang baybayin ng bansa. Sa kabutihang palad noong taong yun, nag-donate ang United States ng 3 patrol boat, 2 interceptor, at 4 na helicopter. Subalit may isang problema, wala ni isa sa mga ito ang armado. Kahit umaasa lamang sa military donation ng ibang bansa, may malino namang benepisyo ang kawalan ng militar. Dahil hindi nila kailangang gumastos sa mga mamahaling armas, training at sundalo, nagagawa ng Costa Rica na ilaan ng mahigit 7%
ng kanilang GDP sa education. Ang matinding pagtutok sa education kaysa sa militarization ay layong bumuo ng maalam at responsableng mamamayan upang mapanatili ang katatagan ng bansa at maiwasan ang muling pagsiklab ng civil war. Sa usaping military, maaaring mahina ang Costa Rica pero hindi ibig sabihin nun na hindi na sila matalino. Number 4, Panama. Sumunod sa yapak ng Costa Rica ang bansang Panama. Kilala sa buong mundo dahil sa napakahalagang Panama Canal, binuwag ng bansa ang kanyang military noong 1990. Matapos pamunuan ng isang military dictatorship sa loob ng maraming dekada, nagtagumpay ang bagong pamahalaan na tuluyang buwagin ng hukbo at palitan ito ng Panamanian Public Forces. Ang mga puwersa na ito ay binubuo ng National Police, pati na rin ng mga unit para sa aviation, naval at border protection. Bagamat may kakayahang pandigma ang ilan sa mga unit na ito, mahigpit na kontrolado at limitado ang paggamit sa kanila. Para sa population na humigit kumulang 3.8 million, tinatayang 10,000 active personnel lamang ang bumubuo sa kanilang puwersa. At kahit na matatagpuan ng Panama sa isa sa mga pinakamahalagang daluyan ng tubig sa buong mundo, ang kanilang naval group ay mayroong 33 naval vessel lamang na kung saan 16 dito ay mga patrol boat. Hindi rin sagana ang kagamitan ng kanilang air group dahil umaasa lamang ito sa 23 helicopter at ilan sa mga ito ay nakatalaga para sa ambulance service. At sa huli, bagamat hindi na rin nakakagulat, ang Panama ay may 0 fighter jet. At oo, kahit ang North Korea ay mayroong access sa mga fighter jet, pero sa totoo lang, magkaiba ang dalawang bansa na ito. Ang North Korea ay sobrang militaristic na gumagastos ng humigit kumulang quarter ng GDP nito para sa depensa. May matinding firepower nga sila, pero kung ikukumpara mo ito sa kanilang mga dalampasigan sa mga beach ng Panama, alam ko na kung saan mas gugustuhin tumira at tiyak na hindi ito nangangailangan ng fighter jet o ng tao na yun. Number 3, Mauritius. Ang bansang isla ng Mauritius sa Indian Ocean ay mas kilala sa magagandang beach at coral reef kaysa sa lakas militar o sa kawalan nito. Sa kabila ng pagiging isa sa may mga pinakamalakas na ekonomiya sa rehiyon ng Sub-Saharan Africa, ang bansang ito na may population na humigit kumulang 1.2 million ay walang kalapit na bansa na maaring magbanta ng pananakop. At dahil wala ring itong pangangailangang palawakin ng teritoryo mula nang makamit ang kalayaan mula sa Great Britain noong 1968, hindi nito nakita ang dahilan upang bumuo ng regular o kahit reserve military. Gayunpaman, mayroong itong Mauritius Police Force na binubuo ng humigit kumulang 12,500 opisyal. Sila ang responsable sa lahat mula sa Coast Guard Patrol hanggang sa riot control. Pero dahil mas malamang panglusubi ng mga turista ang isla kaysa sa mga karatig na bansa, ang defense budget ng Mauritius ay nasa $22 million lamang. Yan ay katumbas lang ng 0.15% ng kabuuang GDP ng bansa, napakaliit kumpara sa karamihan sa mundo. Kaya kahit na may maliit na military style unit ang kanilang police force na binubuo ng humigit kumulang 1,400 na sundalo, iniulat na 6 na police transport helicopters at 3 maritime patrol aircraft lamang ang kanilang pinaglalaanan ng pondo. Ang Coast Guard ng Mauritius, na siyang pinakamalapit na version nila ng isang navy, ay binubuo lang ng 15 patrol at strike boat na kung saan ang ilan ay donation pa mula sa Estados Unidos. Dahil dito, malinaw na hindi natin kailangang mag-alala na sasakupin ng Mauritius ang mundo anumang oras. Bagamat iniulat na mayroon silang 4 na rocket launcher at 2 mortar, kaya naman wag na wag kayong mag-iisip ng kung ano-anong one-man assault yan. Subalit alam mo ba kung ano talaga ang 100% na ligtas para sa isang individual? Ito yung pagpindot ng like at subscribe button at pwede mo na ngang ituring yan bilang personal victory mo ngayong araw. Number 2, Iceland. Sa kabila ng pagiging member ng North Atlantic Treaty Organization, ang Iceland ay wala ng active o reserve military mula pa noong huling bahagi ng 1800. Ang maunlad, subalit mapayapang bansa na ito, ay nagbibigay ng pinansyal na suporta at civilian personnel para sa NATO, subalit hindi ka makakakita ng military march sa lupain ng Iceland. Bilang kapalit ng kanilang contribution, ang mga bansang member ng NATO ang nagbibigay ng military personnel sa Iceland sa rotational basis. Kaya ang mga sundalo na makikita sa Icelandic territory ay mas maituturing na pansamantalang bisita na may baril kaysa isang permanenteng hukbo. Dahil dito kayang magtipid ang Iceland sa defense budget, gumagastos lamang ng 0.07% ng kanilang 25.88 billion GDP. Ang maliit na pondo na ito ay pangunahing napupunta sa Coast Guard
isang maliit na unit na binubuo ng humigit kumulang 120 na katao. Sa kabila ng pagiging maliit, mahalaga pa rin ang kanilang papel sa pagprotekta sa teritoryo at interes ng Iceland sa karagatan. Lalo na't malaking bahagi ng ekonomiya ng bansa ay nakasalalay sa pangingisda. Halos sumantong pa sa series ng tinuguriang Cod Wars ang mga mapayapang Icelanders laban sa Britain noong dekada 50, 60 at 70 dahil sa pagtatalo sa mga fishing territory. At hindi kapag sinabing Cod War, hindi ito laban ng mga isda hanggang kamatayan. Sa huli, nanalo lamang ang Iceland laban sa Britain sa pamamagitan ng diplomatikong paraan dahil kung nagkaroon ng labanan, ang munting seafaring force ng Iceland ay tiyak na malulunod o matatalo kagad. Number 1. Luxembourg. Ang maliit na landlocked nation na Luxembourg ay matatagpuan sa gitna ng France, Germany at Belgium. Kilala man ang bansa bilang tax haven, hindi lang buwis ang iniiwasan nila, lahat ng uri ng kaguluhan at digmaan ay iniiwasan din. Dahil napakaliit na bansa at higit 40% ang population, 600,000 ay mga dayuhan, napakagaan ng kanilang armed force. Dahil landlocked, wala silang navy, subalit mayroong maliit na air force na may access sa dalawang multi-purpose helicopters. Subalit ang tunay na kahinaan ng Luxembourg ay makikita sa laki ng kanilang all-volunteer army na umaabot lamang ng 939 na katao. At kapag hinati-hati pa, malalaman mo na ang bilang na ito ay hindi puro sundalo. Kabilang dito ang 137 civil staff, 81 officers, at 54 na musicians. Sa katunayan, mas marami pang manunugtog ang Luxembourg Army para sa kanilang ceremonial band kaysa sa mga corporal na nagdadirect sa 428 volunteer soldier. Kaya kung sakaling balak ng France or Germany sa kopya ng Luxembourg, baka isang tugtog lang ay sapat na para sila ay taboy. Bonus, Monaco. Kahit na may malaking budget ang Monaco para sa monarkiya, casino at Formula 1, maliit lang talaga ang ginagastos nila sa depensa. Bagamat 32% ng population ay milyonaryo, ang pangalawa sa pinakamaliit na bansa sa mundo ay walang regular military force. Ang anumang malaking usapan sa depensa ng Monaco ay nakasalalay sa karatig na bansang France. Subalit hindi naman ganap na walang depensa ang Monaco kahit wala ang kanilang malaking French brother. Mayroong itong dalawang maliit na unit militar. Ang una, ang CDCDP, nagpoprotekta sa prinsipe at judikatura. At ikalawa, CDSP, na siyang responsable para sa civil defense at firefighting. Ibig sabihin, 124 na sundalo lamang ang natitira sa buong bansa at karamihan ay ceremonial purposes. Sa kakulangan ng firepower, ang pinakamalubang problema ng Monaco ay tila ang kakaibang itsura ng kanilang mga uniforme. Bagamat palaging pwedeng mas malala pa, minsan, ang pinakamahusay na military na bansa ay parang wala na lang talaga. Sa harap ng lahat ng iba't ibang strategy sa depensa, mula sa malakas sa hukbo hanggang sa walang militar at nakatuon sa education o diplomacy, gaano nga ba talaga kahalaga ang malaking militar para sa isang bansa? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinion at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.